ibigay na natin kay BP Sara. Pag bumaba si BBM kasi 3 taon lang naman 'yun eh. No. Di ba? Hindi naman 6 years 'yun eh. So yung natitirang 3 taon na para kay BBM mapupunta kay 2.5 na lang nga eh. 2.5. Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain ko lang araw-araw, not for the country, just to survive. So, lahat na iutos sa kanya, gagawin niya. Si Angeliana, mga ka-clear, Yana, binigyan ng trabaho ni Jingo Estrada sa Senado. Naging best friend na din daw si Robin Padilla. Okay? This is, kailan to? May 3, 2023. Bakit? Kawalan ng trabaho. So, kailangan niya ng pera. Wala siyang trabaho eh. Sa kawalan ng trabaho at karaketan sa mundo ng showbiz, humingi ng tulong si Angeliana kay Senator Jinggoy para kahit paano meron siyang pinagkakaablahan. Diba? So, ang hirap nito mga krino. Ito, sa totoo lang ha. Pag nasa gobyerno ka, may position ka, magsasama ka lang ng tao, maging tauhan mo, tapos hindi mo naman mapapakinabangan para lang magsweldo mula sa gobyerno. Diba? Kilala siyang kunin kasi wala siyang trabaho at wala siyang racket. Kaya humingi siya ng tulong kay Senator Jinggoy. So, hindi ko siya mamaliitin ha, but naging public servant siya dati, yes, oo. Pero as what? Binigyan ka ba ng trabaho dahil kailangan mo lang ng trabaho? Hindi naman siya nabigo at nagdalawang salita sa kaibigang senador at nabigyan siya ng pwesto sa opisina nito sa Senado. So malaki utang na loob niya. Habang wala siyang masyadong proyekto ngayon sa TV at pelikula at habang naghihintay sa ibibigay na next projects ng Viva Films, ay kailangan daw niya maghanap ng ibang trabaho. See? Pampalipas oras to para meron siyang kitain. Ano to? Not really to serve the country. Kundi kailangan lang niyang trabaho. At kailangan daw niya maghanap ng ibang trabaho para matustusan ang pang-araw-araw niyang pangangailangan. Sa akin mga kaklira, parang hindi okay napapasok ka lang sa gobyerno because wala kang ibang pagkarakitan. Wala kang ibang racket. Ha? Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain ko lang araw-araw, not for the country, just to survive. So, lahat na iutos sa kanya, gagawin niya. Makasurvive. Not really for the country. Kaya nga, empleyado ako doon. Pumapasok ako everyday. Bukod sa pagkakaroon ng everyday work, isa pa sa papasalamat ni sa opisina ni Jinggoy ay muli nila pagkikita ni Senator Robin Padilla. Diba? Everyday work, pero ang pinagpapasalamat niya ay nakita niya si Robin Padilla. Hindi niya pinagpapasalamat na nagkaroon siya ng work para sa bayan. So, hindi masyadong aware nagkaroon ng matinding hidwaan sina Anjo at Robin matapos masangkot sa isang iskandalo noong 1993 kung saan nadamay pa ang kanilang pamilya. Okay? Okay? So, yun, mga kalit. Yun yung dahilan kung bakit siya napasok. Pero nakita kami sa Senado, sabi niya sa akin, haba, talaga naman natin mo. Sabi pa niya, ni Robin sa kanya, tol, tumakbo ka ng senador. Oh my gosh. Ganun ba talaga tingin ni Robin Padilla sa gobyerno natin? Ha? Hindi pang local lang ako, hindi ako pang national, sabi niya. Hindi, mahal ka ng tao, tumakbo ka. Senator Robin, bago ka magyaya, make yourself, make yourself muna skilled, expert in your field, bago ka magyaya ng iba. Natutuwa ako kasi nakikita niya na kaya ko. Wow, kaya talaga niya. Malapit ako sa tao, pero lokal lang ako eh. Diba? So, yan yun. So, background lang tayo mga. So, he's working for
Jinggoy Estrada. Okay? Okay. So, eto. Diba? Hindi ko na mabanggitin kung ano yung sinabi niya kay Senator, kay SP Tito Soto. Pero siniraan niya ng siniraan. At nakita ko sa sinabi niya na meron daw mga sindikato sa loob. Pero mga clear. January 2026. January 26, 2024. Gusto niya bumalik sa Itbulaga. So, kala ko ba may sindikato dito? Bakit gusto mo bumalik? Ha? Willing to host Itbulaga, He's open to returning to longest running Philippine noontime Itbulaga if he is asked to host it again. Diba? Yun na press conference na itutumbak ka ng tatay ko, Iliana gave a direct answer on coming back to the noontime variety show saying, oo naman, game ako dyan. Oh, kala ko ba ayaw mo ng mga di umano sindikato sa loob? Eh, ba't willing ka pa to go back? Alam mo, kapag hindi siya nakabalik, kasi hindi siya naging loyal sa Itbulaga. Ano, nag-pandemic, umalis siya. Tumanggap siya ng ibang trabaho. When asked if there were ill feelings between him and the hosting trio of Tito Soto, Big Soto, and Joey Diron, collectively known as TVJ, when he left the show, Iliana gave an answer, hindi ko na itanong. Pero siguro medyo masama yung loob nila kasi katapat din nila yung show na tinanggap ko. Samantalang sila, kahit anong nangyari, nagkaroon ng problema with the halus host, stick together yung iba. Diba? Double cards talaga. But anyway, mga ka-clear, so yan na nakita natin. Up to now ba, siya pa rin kay Jinggoy, Diana still works in with Senator Jinggoy Estrada as of recent reports in August 2024. So, up to now kaya? Pero malaki ang utang na loob niya eh. Diba? Malaki ang utang na loob niya kay Jinggoy. So, 1 year nga sinagip ni Jinggoy. 2 years ago to. So, okay, ito mga clear. Ito kasi, maliban kay Tito Soto, meron siyang gustong mangyari. Ito. Alamin natin bakit siya ganito. Siguro, kasi po, ang baba na po ng ng trust rating. So what? Diba? So, bakit? Sino ba ang nag-rate dyan? Tatanong mo ba? Nakita mo ba yung trabaho ng Pangulo? O bulag ka rin? Tulad ng ibang mga DDS. Baka pwede naman, Mr. President, anong tawag sa ganun? Follicle ba tawag? Hindi ko pa alam, parang dikta lang sa'yo. Diba? Kailan ba itong dikta to? Parang dikta lang sa'yo. May nagdidikta ba sa'yo para masira ang Pangulo? Tignan natin, anong pwedeng behind this? Ang drug test. Baka pwede na po kayo follicle drug test. Okay? Sige. Bakit, mga clear? Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Ito kasi yung talagang plano niya. Ito yung plano nila. Hindi lang siya. Okay? Ibigay na natin kay BP Sara. Pag bumaba si BBM. Kasi 3 taon lang naman yun eh. No. Di ba? Hindi naman 6 years yun eh. So yung natitirang 3 taon na para kay BBM, mapupunta kay 2.5 na lang nga eh. 2.5. Bigay. Oh, ganun lang yun. So, disturb kayo. Kaya sinisiraan niyo yung Pangulo kahit wala kayo ebidensya. Diba? At ebidensya, hanggang yan ang pagpipilitan nyo, hair follicle test, bakit hindi mo ito binanggit sa panahon ni Duterte na umaming nagmamariwana siya? Na umaming nagpe-fentanyl siya to have that feeling ng cloud 9. Diba? Dating Pangulo Duterte umaming nagmamariwana at the time na siya presidente to keep him away. Yung pala
kaya pala niya sinisiraan ng Pangulo kasi gusto niya si BP Sara agad ang umupo. Diba? Bakit? Ba't ka nag-iingay? Tingnan natin kay Sara. Makikita pa natin kung ano yung niya. Di mo ba nakikita yung niya. performance ni BP Sara ngayon as Vice President? Di ba nakikita? Sabi niya, makikita pa natin ang performance niya. So wala ka nakikita ang performance niya? Niya, performance niya. So, bigyan na natin kay Sara. Makikita pa natin niya, performance diba? So niya. wala ka nakikita ang performance ni BP Sara. So gusto mo itry. Diba? Gusto mo itry. Para pagdating ng 2028 elections, based, ibigay na natin. Makaka-clear, ang gusto niya, ito na titirang panahon ni Pangulong Marcos Jr., umupo na si VP Sara. Para sa susunod na election, i-elect natin si VP Sara. So, ilang years? 9 years? Gloria 2.0? Di ba? Ngayon ang tanong natin, bakit mo gusto na mawala ang Pangulo sa pwesto? Dahil ba lumalala na yung pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects? At kailangan mo talagang magsalba? Mga clear. Tandaan natin, pag pinaupo nila si VP Sara at tanggalin nila ang Pangulo, yang mga nakakasuhan ngayon, hindi na yan maaaring managot. Question mark. Bakit? Ipagpapatuloy kaya ng Vice Presidente itong pag-iimbestiga na ito na never nangyari sa panahon ng kanya ama? May ghost projects. 13,917 flood control projects. Pero namin ng kanya ama, ghost projects during his time. Nag-imbestiga ba ng ganito? Kaya, malamang, yung mga nagnanais mawala ang Pangulo sa pwesto, yung naaapektuhanan nitong pag-iimbestiga na to. Dahil pag nawala ang Pangulo at pumunta ang kanilang mga kakampi, pumwesto, masaya sila. Hindi na matutuloy yung pag-iimbestiga kay Bongo. Hindi na matutuloy yung pag-iimbestiga kay Joel. Baka rin hindi matuloy ang pag-iimbestiga kay Jinggoy. Ha? Di ba? Marami na maaaring kakampi ni Vice Presidente. Hindi natin alam. Yun nga ang sabi, di ba? Bakit nga ba hindi nagte-tell all si Diskaya? May ipinangako ba yung mga retired generals na di umano nagpaplano ng distab at meron pa nga mamumuno sa transition at later ang iuupo ay si VP Sara. So gusto nila mawala ito para yung mga naiimbestigahan ngayon ng mga kaalyado makaligtas. Yan ba yung gusto nyo? Ha? Angeliana? Diba? Nakakataka lang kasi kay Anjo Iliana. Diba? Ano ba mga naging kaso nito? Bakit, ba't hindi ka nananalo? Napagtanggol pa nga kita before eh. Ikaw ay kinasuhan ng estafay. Estepador ka nga daw, sabi ni Senator Raffy Tulfo.
Di ba? Dahil sinasabi nyo, wala namang kayo kinita doon sa school. Pero galit na kayo sa inyo sa Senator Raffy Tulfo. At that time, diba, nung in-interview ka ni Aiko Melendez, dude, ibinulalas mo ang sama ng loob mo kaya Senator Raffy Tulfo. Pati yata sa Itbulaga, sumama yung loob mo eh. Diba? Pero, based sa salita mo, aba, oo nga, dapat hindi ka agad pagbintangan bilang estapador. Diba? Pero nagsuli ba kayo ng pera nun sa mga bata? Sinuli nyo ba yung mga pera? Kasi kinatagay yung mga bata sa inyo dahil wala pala, hindi daw pala kayo accredited na school. O diba sabi nga natin, ako pa sabi ko nun, paano masasuli kung may natutunan yung mga bata? So siguro hindi lahat masasuli. Kasi may natutunan.